皆さん、おはようございます。はじめまして。私の名前はアラン・アブリヤです。アランと呼んでください。What's up mga bay? Welcome back to my vlog. For today's video, pag-uusapan natin yung naging karanasan ko kung paano ko dineliver yung Jiku Shukai sa harap ng mga Hapon at kung paano ko sila napapalakpak. Kaya makinig, manood at umupo para may matutunan. Itong video na to ay requested ni Adong Ramo. Idol, gagawin ko. Simple lang itong gagawin ko sa inyo kasi sa pag-Jiku Shukai naman, hindi mo na kailangang habaan yung Jiku Shukai mo. Ang kailangan mo lang doon is yung punto, specific na information about sa iyong sarili. Yung pangalan mo, edad mo, at ano yung gusto mong pangalan itawag nila sa'yo. Tapos, saan ka nanggaling na lugar, yung hobbies, tapos yung pangarap mo sa buhay. Yun na naman yung kailangan mong i-state doon sa Jiku Shukai mo. Hindi mo na kailangan pang pahabaan. Basta, yung pag-Jiku Shukai mo is ma-deliver mo ng tama. Kasi dito sa Japan, yung sinabi ko nga sa last vlog, first impression, last impression. Tama ba yun? First impression, last. Kung ano ka sa unang tingin nila, yun na yun hanggang sa makauwi ka sa Pilipinas. Pag-Jiku Shukai talaga, galingan mo talaga yung pag-deliver. Kailangan suwabe, hindi masyadong mabilis, hindi rin masyadong mahina. Dahil yung parang normal lang na nagsasalita ka, nagpapakila ka, ako si Alan Abria, taga Davao. Ano lang. Kaya ngayon, pakinggan nyo itong sample Jiku Shukai ko. Alala lang ha, hindi po ako aling mag-Nihongo. Pinukan kong i-share sa inyo yung sample Jiku Shukai na ginawa ko nung dumating kami dito sa Japan. Itong Jiku Shukai ko mga bay, o self-introduction, para to sa pagdating mo talaga dito sa kaisha, yung pagkatrabuhan mo talaga ng kumpanya. Kasi dalawa yung Jiku Shukai. Yung Jiku Shukai para sa center na pag-aaral mo na ng isang buwan na Nihongo dito sa Japan, at Jiku Shukai para naman dito sa pagtatrabuhan ng kumpanya. Kaya itong Jiku Shukai ko, para dito sa kumpanya. Magkaparas lang naman yung dalawa, Jiku Shukai, self-introduction. Pero, ang kaibahan lang nila, sa Jiku Shukai sa center, kailangan mong sabihin yung pangalan ng kumpanya, kumiay mo, at yung pangalan ng shacho mo. Pero dito sa kaisha na Jiku Shukai, hindi mo na kailangan sabihin yung anong pangalan ng kumpanya kasi nandito ka na, magtatrabaho. Ja, hajimimashou. Minasan, ohayo gozaimasu. はじめまして。私の名前はアラン・アブリヤです。アランと呼んでください。32歳で結婚しています。子供は3人います。フィリピンのダバオから来ました。趣味はバスケットボールです。専門は車の修理することです。夢は3年後、フィリピン帰ったら車の部品の店を開きたいと思っています。好きな食べ物は日本のラーメンです。フィリピンで4ヶ月間ぐらい日本語を勉強しました。皆さんすみません。私の日本語はまだまだダメです。どうぞよろしくお願いします。Mga bay, hindi ko sinabi sa Jiku Shukai experience ko sa Pilipinas, alam nyo ko bakit. Mas maganda, wag mo na lang sabihin yung experience mo para tuturuan kanila pagdating mo dito sa Japan. Yun yung sikreto ko kung bakit hindi ko sinabi yung work experience ko sa Pilipinas pag self-introduction ko. Kasi nga, yun nga, mag-aalangan yung magtuturo sa'yo, yung leader mo na turo sa iyo yung kaalaman nila. Kasi alam nila na may experience ka na sa pagmimekaniko. Kung nasa sayo din yan, wala namang sa pilitan. Kung gusto mong sabihin sa kanila yung work experience mo, pwede. Pero para sa akin kasi yung visa talaga natin dito is training. Pupunta tayo dito sa Japan para mag-training. Kaya mas magandang, wag mo na lang sabihin yung work experience mo dyan sa Pilipinas para hindi sila mag-aalangan na ituro sa iyo yung mga kaalaman nila sa pagmimekaniko dito sa Japan. Sana itong video na to is nakakatulong sa inyo. At sa mga walang sawang sumusubaybay dyan, salamat sa inyo. At sa mga baguhan pang nakapanood dyan hanggang ngayon, inanyayahan kita na mag-subscribe at i-hit yung notification bell para updated ka sa mga susunod kong video na gagawin. By the way, itong video na to is last video ko this month.
Kasi magpo-focus na talaga ako sa pag-study ng Nihongo. This December 6, may exam ako ng GLPT in for sana swertihin at makapasa. Ang goal ko talaga, bago ako makauwi sa Pilipinas, kailangan ko talaga maipasa yung GLPT into. Kasi malaking tulong talaga yan kapag mayroon ng certificate ng GLPT. Kaya sa mga patuloy na sumusubaybay dyan, sa mga mekaniko, mga kagrasa natin, shout out sa inyong lahat. Maipasa po man yung exam o hindi, isi-share ko sa inyo kung ano yung daily routine ko sa pag-i-study ng Nihongo. Babush and God bless.